Walang power ang electric fan, biglang huminto. So ngayon mga repairman, subukan natin, no? Para malaman natin kung may ugong or wala ang isang electric fan. So ito, plug na natin. Subukan natin. Ayan, 1, 2, 3. Okay, hindi po umiikot, tsaka walang ugong yung motor. Okay, yung iba kasi kung hindi mo tapat yung tenga mo rito, hindi mo malalaman kung may ugong yung motor or wala. So wala pong ugong, no? Ibig sabihin thermal fuse po ito. So ngayon, ayusin natin yan. Okay, unang step na gagawin po natin ay i-check natin yung free wheel, no? Yung free wheel na sinasabi ko sa mga vlog ko, eto po yon. Ikot mo yung LC kung maginhawa ba. Kapag maginhawa, ibig sabihin may free wheel yan. Kapag hindi maginhawa, ibig sabihin walang free wheel. So ngayon, ayan, napakarumi, no? Ikot natin. So yun po, walang free wheel yung motor. Kailangan yung free wheel, kapag inikot mo, tuloy-tuloy pa rin yan. Yun ang free wheel, okay? So wala po siyang free wheel. Yan ang dahilan kung bakit nasira yung thermal fuse. Kulang sa langis, hirap na umikot yung LC ay nagagamit pa dahil nahihirapan yung motor. Ayan, no? Kapag inikot mo sa kamay mo na walang LC, napakahirap. Napakahigpit, no? So ngayon, alisin mo sa likod. Tapos, alisin mo to. Kapag mahirap, kuha ka ng plies. Yan, no? Tapos, kalasin mo dito, may screw. Ayan, tanggal na pala. Yan. So, eto po, no? Unang gagawin natin dyan, langis muna. Kaya maganda po kung meron kang gamit na langis, no? Kahit kasi bago yung electric fan mo, kung minsan, kulang sa langis yan. Okay, so lagyan ng langis dito sa loob. Yan, no? Sa loob ng bushing. Ayan, may butas po yan, nalagyan natin, no? Tapos, sa harap naman, kailangan may free wheel po yan mga ka-repairman, no? Yan. Tapos, ikot-ikutin natin yan hanggang lumuwag. Kailangan may free wheel siya, no? Ayan, konti pa. Tapos sa loob. Paano paglagay na lang sa loob? Ayan po, no? Kung makikita po ninyo dito, diyan ko siya pinapasok, no? Yung bakal niya sa gitna. Tapos, higa mo siya para pumasok sa likod. Yan, galaw-galaw lang, no? Galaw-galaw lang. Ayan, no? So, unti-unti na po siyang lumuluwag, no? Ayan, tapos, lagyan ko rin dito sa harap, sa loob. Patakan natin. Ayan, no? So, ganyan po yung paglagay na langis. Kahit wag nang kalasin yung makina. O, lahat po na sinabi ko, ay lahat lagyan ng langis, no? Patak lang, patak. Hindi mo kailangan damihin, no? Okay, mahigpit pa rin. Ikot-ikotin natin. Walang cut yung video, mga ka-repairman, no? Para legit. Kasi kung may cut yung video, hindi nyo malalaman kung ano mga ginagawa ko, no? Ayan, ayoko talaga may cut. Ayan, langis po dito sa loob. Tsaka sa harap. Ayan, tapos lagyan ng LC. Kapag maluwag na, lagyan mo ng LC, no? Ayan po yung sinasabi kong free wheel. Pag ikot mo, may pondo pa rin. Ayan, no? Free wheel po yan, mga ka-repairman, no? So, bali, ito, lalagyan natin yung buhay ng power ang motor, no? So, meron po akong napapanood na ganito, huwag niyo pong gagayahin, no? Ang tawag dito ay bypass na walang thermal fuse. Ipapakita ko lang yung maling pamaraan, okay? So, bali, alisin mo yung capacitor. Ayun, tanggalin yung capacitor, no? Ito yon. Tapos, alisin mo to. Yung naka-clip, no? Yan ang common ng motor. Meron pong common yung motor. Ito po yon. Ayan. Putulin ko siya. Putol na, no? Tapos, ilalagay ko dito sa isang linya ng motor. Tawag dito ay bypass. No? Huwag pong gagayahin to, mga repairman. Ipapakita ko lang na yung pong problema nito ay thermal fuse. No? So, ngayon, maglalagay tayo ng thermal fuse kapag gumana to. Naglagay ko ng isang wire sa linya ng capacitor. Ito po, no, kulay pula yung akin nilagay. Kapag ang ikot ay baliktad, ilipat mo lang sa kulay itim. Okay?
So, eto na, no? Subukan na natin. Plug natin kung ano yung mangyayari. Ayan, mga ka-repairman, umikot na, no? Pero yung ikot ay baliktad. Na yung ikot niya pag ganun, baliktad po yan. Kailangan yung ikot pag ganun, okay? So, balik ilipat ko dito sa kulay itim, no? So, bago yon, itip ko muna yung kulay red. Maglalagay po tayo ng thermal fuse. Sa mga nahirapan maglagay ng thermal fuse sa mismong motor, talagang mahirapan po kayo doon, may possible na magputol. So ngayon, kukuha tayo ng thermal fuse, ilalagay na natin. Ito yung nating thermal fuse, na wag po kayo magtipid. Wag kayo mag-bypass na walang thermal fuse. Ito po, 15 pesos lang, no? Bakit ka magtitipid ng 15 pesos kung safety naman sa bahay mo, no? Yung feedback. So ito po, no? Ito yung common, i-cut ko siya. Balatan ko. Yung thermal fuse ilalagay ko. Okay, spot ko lang yung camera, no, para kita ng maayos. Lapit natin. Ayan, no. So ito yung isang wire ng plug. Plug, no. Yung isang white naman nagpunta sa switch. Huwag yang gagalawin. So ito lang galawin natin, no. Lagyan natin ng thermal fuse. So safe po ito, no. Alam nyo ba kung bakit delikado walang thermal fuse? Kapag naka-power on yan at biglang huminto ang electric fan mo na mahimbing ang tulog mo sa gabi, nako, hindi mo na malalaman ang susunod na mangyayari. Dahil nga mahimbing yung tulog mo sa gabi, tapos naka-power on yung electric fan, biglang huminto sa pag-ikot, tuloy-tuloy sa pag-init yan. Okay, kapag tuloy-tuloy sa pag-init, ano mangyayari? May possible na masunog ang electric fan mo, no? Kaya nga may safety device, yung po yung tinatawag na thermal fuse, no? Meron tayong wire, ilalagay dito sa kabila ng thermal fuse. Huwag niyo pong ilalagyan ng electrical tape, no? Yung mismong thermal fuse sa gitna, dahil doon po kakapit yung ating cable tie. Okay, sabi nila mali ito, no? Yung mali, bypass na walang thermal fuse, yun ang mali. No, pero yung may thermal fuse, walang mali dito, no? Ayan, so ito yung ginagawa ko, no? Hindi ko po nilagyan ng electrical tape yung gitna. Alam niyo kung bakit? Diyan po kakapit yung ating cable tie, no? So, kuha tayo ng cable tie, yung medyo makapal ng konti. Ito, cable tie. Ilalagay natin to sa mismong housing ng motor. Dito po, no? Yan, dyan natin ididikit yan. Ayan, no? Pakita ko na maayos. Okay, so legit po ito, no? Kapag nasira po yung bushing at biglang nag-stuck, no? Tuloy-tuloy sa pag-init yan hanggang masira po yung thermal fuse. So, dikit natin na maayos. Kailangan mahigpit po siya, no? Kaya hindi ko nilagyan ng electrical tape yung gitna ng thermal fuse. Yung value ng thermal fuse ay 125 degrees Celsius, 2 ampere. Okay? Yun po yung value. 120, okay lang din. Ayan, so, cable tie pa, no? Yan, tapos cable tie pa. Huwag kayong magba-bypass na walang cable tie, no? Kailangan na may cable tie po yung thermal fuse para gumana ng maayos ang inyong thermal fuse. Ayan, no? Dikit na dikit. Anong mali dyan? Okay? Tapos, eto na, no? Yung kulay itim. Dahil nga yung red, yung ikot ay baliktad. So, eto po yung kulay itim. Diyan tayo maglalagay ng linya, no? Galing sa plug. Yung po kasing capacitor na to, yung connection po nito ay naka-series lang yung thermal fuse sa loob ng motor. Okay, kaya kapag nasira yung thermal fuse sa mismong motor, hindi na po yan iikot. Ayan, so ginagawa po natin, bypass na may thermal fuse. Safe pong gamitin to, no? So ngayon, subukan ko muna bago ko siya lagyan ng tape. Para malaman po ninyo, yung ikot niya ay pag ganun na, no? Pa-clockwise. Okay, subukan na po natin. 1, 2, 3. Ayan mga ka-repairman, no, yung ikot tama na.